Ayan, so nagbabalik na kami ng mga susi. Hindi na sila mag-renew. They clean the grease trap. Hi guys! Welcome back to my channel. So, Happy New Year sa inyong lahat. Ang ingay. May gumagawa pa at na-miss ko po kayong lahat. Ngayon lang uli ako nakapag-vlog. So, for today's vlog, nandito tayo sa Shore 2. Sorry sa ingay kasi may mga construction pa dito sa Shore 2. So, may mga, yung iba kong mga unit hindi na i-renew. So, ibabalik nila sa akin today yung mga unit. Tapos, i-guide ko kayo kung paano kayo mag-a-accept ng mga ibabalik na mga unit sa inyo. Yung end of contract na or kahit end of contract man yan or termination. So, kailangan i-check nyo parehas sa side ni tenant tsaka syempre ni owner or representative ni owner o kaya kahit both representative, i-check nyo yung unit para makita ninyo kung paano nila ibinalik sa inyo yung unit. Pero syempre, importante yon dahil, di ba, may security deposit sila. So, doon, sa security deposit, doon natin i-deduct kung ano man yung mga damages, mga bills na hindi nila nabayaran. So, importante yon na ma-check ng both parties yung unit. Tara, halika na, mag-check na tayo kasi medyo madami-dami to. 7. Sa ngayon, 7 yung ibabalik nila. Pero sa mga later days, mas madami pa silang ibabalik. Kasi hindi na sila nag-renew, ang dami nun. Halos lahat, hindi nila na-renew.
860 leaking always. Oh, yeah. So I transfer. Go back, can copy again. You bring. And don't worry about the last month's bill, huh? The water and electric payment. Ang cute ng salamin dito, ang liit. Huh? Ano? Ayaw katulad ng 311.
ito nga siya today na na-turnover. So ngayon nandito naman ako sa unit ko. Sarili ko tong unit dito sa second floor. So lilipat ako dito. Inayos siya. Tinatanggal ko yung partition. Ayan. So ito lang yung tinira ko sa partition. Ayan. So dito ako magstay sa second floor kasi yung 17th floor sobrang mataas. Tsaka mahirap sa elevator, matagal. So minsan hihintay pa ako ng elevator. So lilipat na lang ako dito sa second floor. Kaya ipapagawa ko to. Lalagyan ko rin lang dito ng mga lamesa, tas cabinet. Ayan. So yun, nakita nyo naman kanina kung paano kami nag-inspect ng unit. Lahat talaga binusisi, tsaka yung mga cabinet, chinek, yung may mga sira. So kailangan po talaga i-check nyo lahat. Kasi para wala kayong maging issue sa security deposit. So hihintay na lang natin yung mga bill nila. Kasi kailangan yun maibawas. O kaya kailangan wala silang maiwan na bill. Baka mamaya magbayad pa sila ng bill, ganyan. Kasi yung company kasi usually gusto nila, buo nilang nakukuha yung security deposit nila. Ayaw nila ng may mga minus-minus kung hindi naman talaga dapat. Ayan. So ayan guys, so yun. Basta i-check nyo lang yung mga gamit, kung okay bang binalik, yung mga appliances, kung gumagana ba lahat. Tapos yung bill, kuryente, tubig. Ayan. Tapos yung internet nila, kung pinatanggal ba nila. Ayan, yung mga concern dyan. So, syempre, hindi naman yan kaagad-agad lahat makikita may mga diferensya. So, maghihintay tayo ng 1 month, 1 to 2 months, depende kung ano yung nasa contract, bago kayo mag-return ng security deposit. Ayan, so kanina okay naman dahil company kasi yung nag-rent sa unit natin, so maganda yung pagbalik nila sa atin ng unit. Nakita nyo naman, di ba, napakalinis. Ayan. So, na-expect namin, syempre, yung mga unit owner, ibabalik natin sa tenant yung security deposit nila. Ayan. Ayun lang guys. So, sa may mga tanong about sa, yun nga, pag-turnover ng unit after end of contract or termination, mag-comment lang po kayo below sa ating comment section. Ayan. Thank you guys for watching and tamis po kayong lahat. See you again soon.